Binabaliktad ng The Boys ang mundo ng mga superhero. Habang pareho lang sila ng mga trope ng superhero gaya ni na Superman, Flash at Captain America, wala talaga sa kanila ang tunay na mabubuting tao. Sa totoo lang, lahat sila ay medyo masama, pero lahat sila ay sobrang makapangyarihan. Kaya mula sa mga bayani na naging kontrabida at mga kontrabida na naging bayani, at lahat na nga sa gitna, narito ang pinakamakapangyarihang mga karakter mula sa The Boys at Gen V na inayos mula sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. Kamusta mga kaibigan? Ako si Danko. Gumagawa ako ng pagsusuri ng laban, power ranking videos, at malalim na talakayan sa paborito ninyong karakter at prangkisa. May bagong video linggo-linggo. Kaya kung okay sa'yo yan, umupo ka lang at mag-enjoy sa video. Pindutin mo ang like button kung gusto mo. O pindutin mo na rin ang subscribe button habang nandyan ka na. Unang-una sa listahan at nasa huling pwesto ay si Harper. Aramihan dito ay dahil ang lakas ni Harper ay dahil lang sa meron siyang malaking buntot na nagagamit din niya bilang sex toy. Pwede siyang kumita online dahil dito, pero hindi naman talaga ito kapaki-pakinabang na superpower. Ngayon, pabilis tayong lilipat sa susunod, narito na si Rufus. Isa pang estudyante sa Godolphin University, si Rufus ay may kakayahang psikiko at kayang pumasok sa isipan ng mga tao at kontrolin sila. Siyempre, malaki ang potensyal doon. Pero dahil ginagamit lang ni Rufus ang kanyang kapangyarihan para samantalahin ng ibang tao, hanggang dun lang siya sa listahan. Ang kahangangang Steve ay nakalaban si Golden Boy sa isang exhibition match. Kahit maganda ang ipinakita niyang laban sa simula, wala talaga siyang laban sa top rank na bayani sa God U. Nakabigay siya ng magagandang suntok, pero para lang ipakita talaga ang kanyang lakas, diretsahang pinunit ni Golden Boy ang mga braso ni Steve. Gayunpaman sa huli, tinanggap niyang pagkatalo ng buong tapang at agad gumaling. Si Tech Knight ay dating estudyante ni God U, na ngayon ay nag-host ng mga palabas, nagbibida sa mga pelikula at naging isang pop culture icon. Ang kanyang napakalakas na kakayahan sa deduksyon, paningin at pang-amoy ay ginagawa siyang isang napakatalino at makapangyarihang suit. Pero kadalasan ginagamit niya ito para lang makakuha ng atensyon at paramihin ang audience niya. Sa madaling salita, mas interesado siya sa pagpapasikat ng sarili kaysa gamitin ang kanyang mga kapangyarihan para tunay na tumulong sa mga tao. Si Blindspot ay isang superhero na parang Daredevil. Bulag man siya, matalas ang pandama at mahusay na mandirigma. Dinala siya bilang kapalit sa The Seven para kay Translucent, karamihan ay para subukang mapabuti ang imahe ng vote sa publiko. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ni Homelander at agad niya itong pinatigil. Si Maverick ay isang legacy na estudyante sa God U. Anak siya ni Translucent, isang dating miyembro ng Seven. At tulad ng kanyang ama, mayroon siyang balat na carbon na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maging invisible at nagbibigay din ng pambihirang tibay. Nakuha ni Popclo ang pangalan dahil sa mga kuko na lumalabas sa pulso niya at ginagamit na sandata. Pero mas kilala siya dahil sa relasyon niya kay A-Train at sa pag-abuso nila ng Compound V ng magkasama. Si Blue Hawk ay napakalakas at matibay. Kaya niyang pumatay ng tao sa suntok lang. Pero hindi naman siya ang pinakamahusay. Medyo grabeng rasista siya. Kaya pinatay siya ni A-Train sa pamamagitan ng paghila sa kanya sa kalsada. Iniwan siyang nakapahid sa kalsada sa loob ng ilang milya. Si Emma Mayer o Little Cricket ay isang superstar sa social media dahil sa kanyang mga kapangyarihan. Pero sa totoong buhay, malayo sa perpekto ang buhay niya. Palagi siyang pinagdatawanan o sinasamantala. Hindi maganda yon. Kahit ganon, si Emma ay may magagandang kapangyarihan. Kaya niyang paliitin ang sarili niya hanggang sa kaya niyang gumapang sa loob ng isang tao. Pwede rin siyang magpalaki. Kaya rin niyang magpalaki ng katawan. Pero ang paraan niya ng paggawa nito ay sa pamamagitan ng pagsusuka ng lahat ng kinain niya o kaya naman ay magpakasobra sa pagkain. Pero sa pagtatapos ng season, posible na wala na ang mga limitasyong iyon. Si Alex, kilala rin bilang Supersonic, ay isang supe at naging miyembro ng Seven ng sandali. Malakas siya,
At ang pangunahing kapangyarihan niya ay lumika ng soundwave kapag pinalakpak ang mga kamay. Gayunpaman, kahit na malakas ang mga sonic wave na ito, hindi sila nakakamatay, kaya naging madali para kay Homelander na patayin siya. Kaya masasabi nating hindi maikukumpara ang lakas niya sa mga pinakamalalakas na nasa itaas ng listahang ito. Si Translucent ay miyembro ng The Seven at may kakayahang maging ganap na invisible. Pero ang balat niya ay gawa rin sa carbon. Kaya sobrang lakas niya, kaya talunin na ibang tao ng madali. At sobrang tibay niya, kaya halos imposibleng mapatay siya. Si Crimson Countess ay orihinal na miyembro ng Payback. Pero tumulong siya sa pagtataksil kay Soldier Boy, kaya naging isa siya sa mga pangunahing taong sinubukan niyang patayin. Isa siyang makapangyarihang supe na kayang gumawa ng fireball gamit ang kamay. Pero madali rin siyang matalo. Talian mo lang ang kanyang mga kamay at agad na siyang matatalo. Si The Deep ay dating miyembro ng The Seven, kasalukuyang miyembro ng The Seven, at dating miyembro ng Church of the Collective. Bilang Panginoon ng Pitong Dagat, si The Deep ay malinaw na pinakamalakas kapag nasa ilalim ng tubig. Malakas din siya sa lupa. At tulad ni Aquaman, mayroon ding aquatic telepathy si The Deep, kaya kaya niya makipag-usap sa lahat ng mga nilalang sa dagat sa paligid niya. Hindi talaga kasing saya na inaakala mo ang superpower na ito. Si Naki ba isang supe na kilala ring isang Syrian extremist? Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ganoon ang kaso. Siya talaga isang supe na ginawa para sa isang layunin at isang layunin lang. Para sadyang umatake sa mga sundalong Amerikano para makapagtakda ang USA ng patakaran na isali ang mga supe sa hukbo. Si Nikki ba'y kaya maglabas ng malalakas na pagsabog mula sa kanyang katawan na parang isang buhay na bomba. Matibay din siya at hindi tinatabla ng bala. Gayunpaman, madali siyang napugutan ng ulo ni Black Noir. Sumunod si Andre Anderson, anak ni Polarity, nakapareho ng mga kapangyarihan ng ama niya at may kakayahan sa magnetic manipulation. Gayunpaman, hindi tulad ng kanyang ama, bilang isang tunay na superhero, si Andre ay may matibay na pakiramdam ng katarungan na nagnanais patunayan ng katinuan ng kanyang kaibigan at tuklasin ang mga madidilim na lihim sa God You. Dati siyang bahagi ng Seven at gaya ng ipinapahiwatig ng kanyang pangalan, si Lamplighter ay may kakayahang magkontrol ng apoy at parang naglalakad na lighter. Kayang sunugin ang kahit ano ng madali. Si Kamiko ay nagsimula lang na nakakulong na parang mabangis na hayop. Pero mabilis naming natutunan kung gaano siya talaga kadelikado. Sa madaling salita, isa siyang buhay at naglalakad na sandata. Inampun siya ng mga lalaki at naging lakas siya ng grupo at ang pinakamabangis nilang mandirigma. Mayroon siyang lakas, bilis at tibay na lampas tao. Pati na rin ang kahangahangang kakayahan sa paghilom. Sa katunayan, kaya niya maghilom halos kasimbilis ng pagkasugat niya. Dahil sa kakayahan niya maghilom, ilang beses na siyang nabuhay muli sa serye. Kailangan ng bawat superhero team na kanilang lihim na ninja. Para sa The Seven, si Black Noir ang pinakamapanganib sa grupo. Napatunayan niyang isa siya sa pinakamabangis na mandirigma sa mundo. Mapanganib na mamamatay tao na may kakaibang kapangyarihan. Super lakas, bilis, liksi, at kamanghamanghang pagpapagaling. Kahanga-hanga rin ang tolerance niya sa sakit. At kahit na si Noir ay maaring napatay at natapos ang buhay niya noong Season 3, walang duda na babalik pa rin siya para sa mas marami pang aksyon. Mahirap siyang tuloy ang kabagsakin. Si A-Train, ang speedster ng G7, siya ang pinakamabilis na miyembro ng grupo at tanging si Homelander lang talaga ang kayang tumapat sa kanya. Bukod pa doon, hindi lang mabilis tumakbo si A-Train, kundi may taglay din siyang superhuman na lakas, tibay at stamina. Meron din siyang superhuman na metabolismo at kakayahang mabilis magpagaling na talagang nakatulong sa kanya sa ilang pagkakataon. Sa Season 2, ipinakilala sa atin si Congresswoman Victoria Newman, isang hayagang kalaban ng VOT. At sa una, akala natin may kampyon na para sa mga mabubuti. Pero kalaunan malalaman natin na si Victoria ay isa rin palang supe. Hindi lang yon. Siya rin ang ampun na anak ng CEO ng VOT na si Stan Edgar.
Kaya hindi talaga siya kampiyon ng mga mabubuti. Nakakatakot ang kapangyarihan ni Newman. May kakayahan siya ng molecular combustion. Ibig sabihin kaya niyang kontrolin gamit ang isip, ang presyon at bilis ng mga molekula hanggang sa sumabog ang mga ito. Madalas niya itong gawin para pasabugin ang ulo o gulatin ang tao. Ang kapangyarihan ni Kate Dunlap ay kakaiba at napakalakas dahil kaya niyang kumbinsin ang mga tao na sundin siya gamit lang ang kanyang pananalita. At kahit na mukhang napakagandang kapangyarihan nito, at totoo naman, may isang malaking kapalit. Kailangan talagang magdikit ang balat ni Kate at ng taong yon. Kung hindi gagana ang kanyang kapangyarihan. At kailangan mo lang talagang tingnan ang season finale ng Gen V para makita kung gaano kadelikado at makapangyarihan si Kate. Minamanipula niya ang mga tao sa paligid, pati na rin ang ibang supe para sundin ang gusto niya. At napatigil siya sa huli. Pero ang kakayahang mapasunod ang iba sa gusto mo ay napakadelikado at nakakabaliw na kapangyarihan. Dati miyembro ng Payback, si Mainstorm ay isang telepathic na soup na unti-unting nawala ng kontrol sa kakayahan kaya mas naging malakas at mapanganib. Kaya niyang kontrolin ang isipan ng biktima para sundin ang gusto niya. Pinaka-nakakatakot ang kakayahan niyang ikulong ka sa panaginip. Tumingin ka lang sa kanyang mga mata, kaya niyang kunin at ikulong ka sa pinaka-traumatikong alaala mo magpakailanman. At paulit-ulit mo mararanasan ang sandaling yon hanggang piliin ni Mainstorm na palayain ka. Sumali si Starlight sa 7 at taos-puso niyang ginusto na maging isang superhero. Tumulong sa iba at iligtas ang mundo. Sa kasamaang palad, mahirap talagang gawin yon ng tapat kapag miyembro ka ng 7 at nabubuhay ka sa mundo ng mga lalaki. Sa kabutihang palad, naging magkaibigan sila ni Queen Mev at silang dalawa ay tunay na naging mga bayani at nagawang pabagsakin ang ilang totoong kontrabida tulad din na Stormfront at Soldier Boy. Kayang sumipsip ni Starlight ng kuryente mula sa paligid niya na kaya niyang gawing malalakas na pagsabog at mga kidlat ng liwanag na kaya niyang iputok saan man. Dahil sa Compound V, kayang magpalit ni Jordan Lee mula lalaki papuntang babae at pabalik. At bawat anyo ay may kanya-kanyang kakaibang kapangyarihan. Kayang maglabas ng kontroladong enerhiya ng babaeng Jordan. At kahit na nawawala yon sa lalaking Jordan, meron naman siyang super lakas at halos hindi nasasaktan sa anyong ito. Isa sila sa pinakamakapangyarihang bayani sa God U at nakipagsabayan pa kay Golden Boy bago siya namatay. Si Billy Butcher ang leader ng The Boys. Bagamat kadalasan ay wala siyang superpowers, nagpasya siyang mag-inject ng temporary Compound V. Kaya nagkaroon siya ng superpowers tulad ng ibang mga soup. Habang gumagamit ng Compound V, si Butcher ay nagkaroon ng superhuman na lakas na sapat para makipagsabayan kay Homelander. Kaya rin niyang maglabas ng malakas na laser sa mga mata niya. Dayunpaman, pansamantala lang lahat ng ito. At dahil sa masamang epekto ng serum sa katawan ni Butcher, kaya siya napabilang sa listang ito. Kahit na kaya niyang makipagsabayan kay Homelander. Si Ryan ay isa sa ilang likas na ipinanganak na supe at anak ni Homelander. Alam din natin na namana niya ang maraming kapangyarihan mula sa tatay niya, pati na ang heat vision na sapat ang lakas para tuluyang sirain si Stormfront sa isang putok lang na nag-iwan sa kanya sa bingit ng kamatayan. Ngayon, bata pa lang si Ryan na lalo pang lalakas habang tumatagal. Pero kahit na yun, kaya na niyang tapatan ang ilan sa pinakamalalakas na supes dyan. Kaya tama lang na mapasama siya sa listahang ito. Hindi natin madalas nakita si Cindy, pero malakas pa rin ang impresyon niyang iniwan. Isa siyang test patient sa Sage Grove Center bago siya makatakas at taglay niya ang napakalakas na telekinetic na kakayahan. Ibig sabihin, kaya niyang sirain ang mga bagay gamit lang ang kanyang isipan at kaya pa niyang pasabugin ang mga tao mula sa loob. Ipinakita niya ang lakas niya nang atakihin ni Stormfront ang center at posibleng kaya niyang talunin ang mga soup tulad din na Homelander o Soldier Boy. Si Queen Maeve ang katumbas ni Wonder Woman sa The Seven,
Ibig sabihin meron siyang superhuman na lakas, tibay, bilis, at stamina. Ibig kong sabihin, sa unang pagpapakilala niya sa serye, tumatakbo siya sa tabi ng mga gusali at tumalon diretso sa isang armored truck. Hindi siya natinag kahit nabangga siya. Si Maeve ay isa ring lubos na bihasa sa mano-manong labanan na kayang sumabay kay Homelander. At sa totoo lang, isa siya sa iilang soups na nakita nating talagang nakasakit kay Homelander. Si Sam Riordan ay kapatid ni Golden Boy, pero imbes na mahalin at hangaan tulad ng kanyang kapatid, siya ay itinatago sa The Woods, kung saan ang mga batang super ay ikinukulong at ginagawa ng eksperimento laban sa kanilang kagustuhan. Si Sam ay mayroong super lakas. Ipinapahiwatig na siya ay halos kasing lakas ni na Homelander, Soldier Boy, o Stormfront. Halos hindi rin siya matalo o masugatan. Dayunpaman, ang nagpapabagsak sa kanya ay ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Malayo ito sa pagiging matatag, kaya hindi siya maasahan talaga. Minsan, kahit si Sam mismo, hindi niya maasahan ang sarili niya. Pero pagkatapos ng lahat ng naranasan niya, sino bang pwedeng sisihin siya? Bago siya namatay, si Golden Boy ang paborito sa Godyu na maging pinakabagong miyembro ng The Seven. Dayunpaman, nalaman ni Luke ang tungkol sa The Woods at nagtapos ito sa pagpapakamatay niya sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili matapos niyang patayin si Brink para makatakas dito. Kaya niyang sunugin ang sarili niya kahit kailan niya gusto. Kontrolin ang apoy ayon sa gusto niya at kahit lumipad pa at mayroon din siyang sobrang lakas. Kaya talagang kahanga-hanga ang mga kakayahan niya. Dayunpaman kasabay nito, dahil limitado lang ang nakita natin mula sa kanya, marami sa kanyang kapangyarihan ay kailangang ipahiwatig na lang. Kahit ganon, siya pa rin ang number 1 sa rankings at pinupuri ng lahat ang kanyang galing at lakas. Kaya naman, wala talaga tayong dahilan para maniwalang nagsisinungaling sila. Dahil matagal niyang napanatili ang pinakamataas na pwesto sa Godolphin. Sa season 2, nakilala natin si Stormfront at agad siyang naging bagong karelasyon ni Homelander. Pero hindi niya alam na palihim pala siyang isang Nazi at talagang sobrang sama niya. At syempre, lalo lang niya itong minahal dahil doon. Kahit isang season lang talaga siya lumabas, napakalakas ni Stormfront at ang pangunahing kapangyarihan niya ay ang pagkontrol ng kuryente. At dahil doon, kaya niyang lumipad, may telekinesis siya at kaya niyang magpakawala ng matitinding kidlat na atake. Meron din siyang superhuman na lakas, tibay at kakayahang magpagaling ng sarili. Kaya nabuhay siya ng mahigit 100 taon nang halos walang bakas ng pagtanda. Ginawa ni Marie Moreau na layunin ng kanyang buhay na mapasama sa The Seven at maging isang superhero. Sa mga kapangyarihan niya, baka nga magawa niya ito. Isang mga ito sa pinakanatatanging kapangyarihan na makikita mo, kahit na medyo nakakadiri ito. Kaya niyang gamitin ang sarili niyang dugo bilang sandata. At kahit na parang kapareho ito ng kapangyarihan ni Victoria Newman, mukhang mas delikado si Marie sa kanyang mga kakayahan. Hindi lang siya nakakagawa ng mga sandata mula sa dugo, kundi kaya rin niyang magpagaling na iba. Maaari mo ring ipalagay na kaya niyang kontrolin ang dugo ng ibang tao. Sa totoo lang, kaya niyang patumbayin ang kahit sino sa mundo. Sa laki ng potensyal niya, si Marie ay isa sa pinakamalalakas na karakter sa The Boys. Si Homelander ang makapangyarihang leader ng The Seven na isa ring walang awang, makasarili at psychopath na desperadong maging pinakasikat na superhero sa mundo. Wala siyang problema pumatay ng inosente para lang maging pinakadakilang bayani sa mundo. Kinakailangan nito ang lubos na kontrol sa bawat miyembro ng The Seven sa lahat ng oras. Ang matinding lakas, bilis, tibay at malupit na heat vision ni Homelander na kaya niyang ilabas mula sa kanyang mga mata. Pinaniniwalaan din na siya ang pinaka-genetically superior na supe, habil sa lawak ng kanyang mga kapangyarihan at dahil siya lang ang tanging supe na kayang magkaanak na may kapangyarihan din. Pero habang dati akala natin na hindi siya mapipigilan, pagkatapos ng Season 3, nakita natin na halos napigilan siya ng mga boys sa tulong ni Queen Maeve at Soldier Boy ng tuluyan.
Si Soldier Boy ay dating makapangyarihang leader ng dating VOT superhero team na tinatawag na Payback. Gayunpaman, katulad ni Captain America, siya ay cryogenically frozen ng ilang dekada. Pero ngayon, bumalik na siya at naghahanap ng paghihiganti. Habang inakala ng mga boys na magagamit nila ang parehong sandata na ginamit kay Soldier Boy para mapatumba si Homelander, mabilis nilang natutunan na si Soldier Boy mismo ang sandata. Habang si Soldier Boy at si Homelander ay may magkatulad na mga kapangyarihan at kakayahan, si Soldier Boy ay tunay na ama ni Homelander. Ang isang kalamangan niya kay Homelander ay kayahan ni Soldier Boy na magpalabas ng mga energy blast mula sa kanyang katawan na sobrang lakas na kayang magpaabo ng mga katawan at magpagiba ng mga gusali. At bukod pa doon, kakaibang blast na ito dahil kaya nitong tanggalan ng kapangyarihan ng bawat supe na matamaan ng blast na yon. Dahil sa karagdagang kapangyarihang ito, dagdag pa ang lakas at tibay na kapantay ng kay Homelander, masasabi kong si Soldier Boy ang pinakamakapangyarihang supe na nakita natin sa The Boys hanggang ngayon. Pero ano sa tingin nyo? Magkomento kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Kung nanatili ka hanggang dulo at natapos mong video na ito, ang galing mo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mong mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa ng higit pang ganitong video linggo-linggo. Kita-kits tayo ulit. Kita-kits tayo sa susunod.